Dito po sa mundo ng crypto, mabilis umiikot ang usapan dahil bumalik po sa spotlight ang July testimony ni Ginoong Brad Garlinghouse. Ang CEO ng Ripple na parang matagal nang nanahimik, biglang naging timely ulit ang kanyang sinabi. Lalo na habang umaarangkada ang bagong crypto bills sa US. Sabi po ng isang source na Watcher.guru, pati top bank CEOs papunta sa Senado para pag-usapan ang crypto market structure. Kaya ang lumang bido ay biglang may bagong bigat. Para bang si Ginong Garlinghouse ay nagsalita noong July, pero ang mensahe swak na swak ngayon sa direksyon ng regulasyon. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, at ang ating sunod na katanungan ay bakit po ba malaking bagay ang pagpresenta ni Ginoong Garlinghouse sa Senate Banking Committee. Ayan, noong humarap po si Ginoong Garlinghouse sa Senate Banking Committee, malinaw ang kanyang tono. Hindi po siya nagmakaawa, hindi rin siya naging defensive, kundi nagpaliwanag na parang isang negosyong handang sumunod sa tamang rules. Sinabi niya na ang Ripple ay ginawa para sa regulated innovation at higit isang dekada na nitong tinutulak ang Internet of Value. Idinitalye po niya ang software na ginagawa nila para sa cross-border payments, stablecoins at saka digital custody. At ang pinakamalakas po na linya niya ay we choose to work with regulators, not avoid them. Ito ang narrative na gustong marinig ng Senado. Ngayon ay paano po ba ipinakita ni Ripple ang kanyang compliance strategy? Sa testimonya ay binigyang diin ni Ginong Garlinghouse ang higit 60 licenses ng Ripple sa payments, services, crypto at saka money transmitter categories. Hindi ito maliit na bilang dahil ibig sabihin may matagal ng foundation ang kumpanya sa pagsunod sa batas. Ipinaliwanag din niya na ang XRP Ledger ay decentralized, battle-tested at open source. Ang kanyang tono parang sinabi niyang subok na kami, hindi kami shadow operation. Pero may warning din po siya. Kapag hindi po malinaw ang rules, mismong compliant companies ang target ng enforcement. At yun daw ang nagtataboy ng innovation palabas ng US. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng panalo ng Ripple sa SEC case? Dito na pumasok ang pinakamalakas na punchline ng buong testimony. Sinabi po ni Ginong Garlinghouse na noong 2020, ang Ripple po ang unang malaking US crypto firm na sinampahan ng SEC. Tinawag niya itong existential threat sa buong industriya. Pero matapos po ang 4 na taon, panalo ang Ripple. At binalikan po niya ang historic line ng korte na XRP is not in and of itself a security. Para bang sinabi ng judge na hindi kriminal ang token mismo. Ang ruling na iyon nagbago ng buong regulatory landscape at nagbigay lakas sa panawagan para sa klarong batas. Ngayon ay paano po nakaugnay ang testimony sa kasalukuyang crypto bills? Pagkatapos po ng ruling, sunod-sunod ang crypto-related bills na umuusad sa Congress. Binanggit po ni Ginong Garlinghouse ang Genius Act bilang malaking hakbang dahil pinakita po nito na ang mga lawmakers ay handang tumingin sa mga enforcement-only mindset. At ngayon, sa pag-uusap po ng mga Senado or mga senators, regulators at saka bank CEOs, halata na lumilipat na ang US mula crackdown mode papunta sa structured regulation. Kaya ang July testimony ay parang blueprint na biglang nagkatotoo. Hindi na po siya aspirational, kundi nagiging foundation ng crypto policy direction. Ngayon ay ano naman po ang hinihingi
ni Ginoong Garlinghouse sa Congress. Sa harap po ng committee, malinaw ang kanyang pakiusap. Gumawa ang United States ng Principled Market Structure Legislation. Kailangan daw na i-define ang regulatory boundaries, gumawa ng malinaw na operational pathways at tulungan ang bansa na maging global crypto leader. Binigyang diin po niya na may 55 million Americans na nasa crypto market, kaya hindi po ito niche topic. Para bang sinasabi niya sa mga lawmakers, kung may ganitong kalaking participation, dapat may malinaw kayong rules. At ngayon mukhang sinusundan na talaga ng mga policy makers ang direksyon na ito. Ngayon ay ano po ba ang tinututukan ng industry ngayon? Yan, focus na ngayon po ang industry sa Clarity Act. Ito ang bill na sinasalubong ng maraming supporters dahil nag-aalok po ito ng malinaw na oversight nang hindi po pinapatay ang innovation. Para ito sa classification, regulatory boundaries, decentralization standards, at saka stable operational rules. Habang may meetings po sa Senate at nag-uusap ang bank CEOs at saka mga regulators, lumilinaw na hindi na nasa sidelines ang crypto regulation. Hindi na po siya afterthought, kundi priority topic. Kaya biglang naging relevant po ulit ang July testimony na parang prophecy na unti-unting natutupad. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang malinaw po dito ay habang tumitibay ang regulasyon, lalong nagiging valuable or mahalaga ang narrative na XRP bilang regulated ready asset. Ipinapakita po ni Ginong Garlinghouse na may identity ang Ripple at XRP na hindi po nakadepende sa hype kundi sa compliance at saka global use cases. Sa pagharap po ng mga bank CEO sa Senate, sa pag-usad ng Clarity Act at sa paglakas ng regulatory momentum, mas lumalalim ang posisyon ng XRP sa institutional world. Kung totoo po ang sinabi ng CEO na ang crypto regulation sa US ay hindi na nasa gilid kundi nasa gitna, malaking shift or malaking pagbabago po ito para sa buong market. Ayan po ang sabi dito ni Jack the Rippler, CEO of Ripple, Brad Garlinghouse, at the Banking Committee talking about Ripple and XRP. Ayan po. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.